Hi, hello again mga kababayan. Magandang gabi po. Pag-usapan po natin ngayon itong si Senator Amy Marcos na kumbaga lagi na lang na kontra sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bansa natin. Dati, ang pinakialaman niya yung ibinulgar niya yung ginagawang paglipad-lipad ng mga eroplano ng Amerika, yung pagdating dito ng eroplano ng Amerika, yung pati yung mga rota ng mga American planes na ito, ibinulgar niya na kumbaga parang hindi niya maintindihan na ang Amerikano ay nandito sa atin ngayon dahil sa EDCA sites na syempre military bases. Ngayon na naman ito, kumbaga lahat na lang, alam mo si Amy Marcos, hindi yata ito wala man lang ditong nag-i-inform na marami po sa mga kababayan natin, isa na ako doon, na hindi po nagugustuhan yung mga ginagawa niya. Na parang masasabi natin na pagiging taklesa or kasi ang taklesa yung kilos na hindi po sinasadya pero nagkakaroon ng masamang epekto. Ngayon, hindi ko masabing pagkataklesa ito kasi aware siya aware naman siya, hindi naman siya ignorante, mambabatas siya, may tanda na siya, politiko. Kumbaga sa posisyon ni Amy Marcos na isang senador, mambabatas, tsaka planning to be the next president, di ba naman, kung ganito po ang utak ng isang gustong magpangulo, anong klase ito? Na parang lahat na lang ng mga nangyayari dito sa loob natin, ng teritoryo natin, ibinubulgar sa media na siyempre makakarating doon sa mga partido na hindi dapat maratingan itong mga ganitong bagay. 'Di ba? Ang ibig ko sabihin yung China, na kapag siya ay nagsasalita ng mga ganito, naninita, kung manita siya through the press, na pwede namang manita sa isang maayos na paraan, na kumbaga maipaparating niya ang mga reklamo niya sa mga tamang ahensya, pero hindi makukompromiso yung security natin ng bansa. O ito na naman ngayon, yung ginawang paghahakot at pag-iimbak ng mga Amerikano ng milyon-milyong galon na fuel dyan po sa Subic Bay from Honolulu, na ito daw po na mga fuel na ito ay hindi basta kung anong klaseng fuel, hindi ordinaryong fuel. Ito daw po ay fuel para sa mga eroplano at mga barko na panggera. Galing doon sa main headquarters ng American military base sa Honolulu, Hawaii, na inilipat dito sa atin. Ang question dito ni Amy, bakit daw nag-iimbak dito sa atin? Mga kababayan, nandito po kasi tayo sa sitwasyon na mayroon tayong kalaban. May nakaambang kaguluhan. In short, may possibility ng digmaan. Kaya ngayon, kumbaga, tayo ay naghahanda. Alam natin na posible na huwag naman sana na tipong parang hindi naman mangyayari.
kumbaga 50-50. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Yung away natin with China, nakasali ang Amerika na. Dahil tinutulungan tayo. Ngayon, itong pag-iisip natin na itong notion na magkakaroon ng giyera between us and China, ay di ba, kahit na ito ay 50-50 mangyari, kailangan pa rin nating naka-ready. Hindi ba? Alam mo na may paparating na bagyo. Bakit hindi? Huwag ng bagyo. Ulan. Alam mong uulan, bakit hindi mo ihanda ang payong mo? Kung lumihis man yung, kasi minsan yung ang tawag dito, yung ulap, di ba? Minsan akala mo uulan. Pero bigla iihip ng hangin palayo. O para may natatanaw tayo na ulap na ba tawag doon, nimbus cloud, yung nagdadala ng ulan, maitim na ulap. Kumbaga ganun ang natatanaw natin. May nakaambang digmaan. So, alangan naman na magpabaya tayo, hindi natin i-ready mga sarili natin. Ano, napakalaking katangahan naman po ito. Ngayon, itong pagdadala ng fuel na ito, na tipong paghahanda sa isang digmaan, pasalamat nga tayo mga kababayan, mayroon tayong kagamitan, mayroon tayong resources, mayroon sa ating tumutulong na bansa. Paano kung wala ang Amerika? Alam nyo, kaya nandyan ang Amerika, kaya wala. Talagang tayo ay gigirahin ng China. Dahil gusto tayong sakupin ng China. Pasalamat tayo, mayroon tayong mga kaibigang mga bansa na handang tumulong. At ito na nga po, isa po ito sa paghahanda. Isa itong klase ng panimula ng pagtulong sa atin ng Amerika. Naghahanda para sa gera mga kababayan. Hindi man ito mangyaring gera na ito, o di salamat. Pero at least nakahanda tayo. Naghahanda. Ngayon, itong si Amy Marcos, kinukontra na naman. Alam mo, halos lahat na lang na mga desisyon ng Pangulo natin na kapatid niya. Parang laging minamasama. Natural, itong pag-iimbak na ito ng fuel dyan sa Subic. Siyempre natural, hindi naman pwedeng. Hindi ito alam ng Pangulo. Siyempre alam niya ito. May go signal siya dito. At natural, alam din yan ng Department of National Defense, ng Armed Forces. Ngayon, ito si Amy Marcos bilang isang senador, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay dapat alam niya ang lahat ng mga nangyayari, ang lahat ng mga kailangang pagdesisyonan. Kasi by ahensya po tayo eh. Member siya ng Senado, ang trabaho nila gumawa ng batas. Hindi itong national security. Hindi, nangihimasok sa trabaho ng iba. Okay naman po na makialam dahil ikaw ay nagmamalasakit, nag-aalala sa katayuan ng bansa natin, lalo na sa security na ito, national security. Pero sana po ang pakikialam is nakakatulong. Nakakatulong, hindi yung nakakagulo. Itong ginagawa ni Amy Marcos, lagi na lang pong pampagulo. Bakit pampagulo? Kasi, ito na, magsalita siya, ibulgar niya, i-expose niya sa media na ang Amerikano ay nag-iimbak ng mga fuel na panggera dito sa loob ng teritoryo natin. O di ba ipinarating na niya sa China? Imbis na sana dapat ito ay sikreto, confidential, dapat top secret na mga bagay. Because this concerns our security. Hindi mo maintindihan kung
Katangahan ba ito? O pagkainggit? Ang Pangulo natin, kapatid niya. Kung may reklamo sana siya, bakit hindi niya direktang tawagan, kausapin? Or tawagan niya yung Department of National Defense or DFA? Whoever, ano mang ahensya na may kinalaman sa ganitong mga bagay. Hindi yung maninita siya through the media. Natuloy, nalalaman patuloy, nakakarating sa tenga ng kalaban natin. Hindi ba't kabubuhan ito? Kabubuhan o kainggitan? O grandstanding? Parang ganun yun eh. Na kumbaga nalaman ni Senator Amy itong bagay na ito, na para bang siya lang ang nakaalam. Hindi ba alam ng Pangulo? Pwede ba naman na hindi yan alam? Ito nakakainis po dito sa ginagawa nito ni Amy Marcos eh. Hindi tumitigil sa sobrang pangingialam. Hindi naman niya trabaho yan. At kung ikaw ay nag-aalala, Amy Marcos, gusto mong tumulong, nag-aalala ka sa kung ano man ang sa tingin mo parang kakaiba na mga kilos, mga galaw. Bakit hindi mo kontakin yung ahensya na konektado dyan sa bagay na yan? Or yung kapatid mo mismo? Bakit kailangang iparating ka agad, mag-broadcast ka agad? Na para bang nakakasuya na po. Hindi na itong ginagawa ni Amy Marcos, hindi na ito pagtulong sa gobyerno. Hindi na ito sa pagmamalasakit, kundi pampahamak. Ipinapahamak niya yung mga ahensya na may kinalaman dito sa mga ganitong bagay, itong pag-iimbak na ito ng fuel. Nabibigyan niya ng nabibenepisyo sa ginagawang ito ni Amy Marcos. Ang nagbe-benefit nito yung China, kasi nalalaman nila kung ano ang mga galaw dito sa loob natin. Imbis na dapat ito talaga, itong mga ganitong bagay, di ba dapat ito top secret? Hindi mo na po maintindihan ang tinatakbo ng utak nito. Kung naiinggit, nananapaw, umiepal, diba, gano'n ang tawag doon, epal, grandstanding. Hindi nakakatuwa, mga kababayan. Parang ipinapahamak niya yung bansa natin sa ginagawa niya. Noon pa yan Nung yung mga eroplano ng Amerika pumalabas-masok dito. Na natural labas-masok dito dahil mayroon sila ditong base militar. At ito nga, tinutulungan nga tayo sa problema natin dyan sa China. Ano ba naman, Amy Marcos? Yan ba? Mga kababayan, yan ba ang gustong maging pangulo ng bansa natin? Parang ako, alam nyo, hindi ko pwedeng ipagkatiwala kay Amy Marcos ang pamumuno sa bansa natin. Sorry. Pero wala sa katangian ng isang pwedeng maging pangulo itong si Amy Marcos. Okay mga kababayan, yan lang po at maraming salamat sa panonood. At magkita-kita po tayong muli. Thank you for watching and peace.